May papakita ko sa inyo. Mapa ito ng mundo. Ito ang mga lugar kung saan pwedeng magpakasal. Ito naman ang mga lugar kung saan merong divorce. Tama. Sa buong mundo, Pilipinas na lamang ang bansa kung saan walang diborsyo. Sang-ayon po. Oo. Hindi po. Hindi. Hindi. No. Hindi. Hindi nga. Masama yun. I agree to the divorce. Ang kapasidad ng pusong magmahal ay hindi nasusukat sa kung gaano karami sakit ang kaya nitong ito. Sa dalawang tao na nag-isa na kasal, kailan ba masasabi na tama na ang tama? Dito sa ating bansang Pilipinas, bakit nga ba hindi kinikilala ang divorce? Ano ang pagkakaiba nito sa anak? Nakasaad sa Family Code of the Philippines ang mga batayan na kasalukuyang umiiral sa Pilipinas para sa isang annulment. So what are the grounds for declaration of nullity? If there's absence of any of the essential and formal requisites, then the marriage is void ab initio, or parang di siya nag-exist yung marriage. Ang sinasabing essential requisites of marriage ay ang legal capacity of both parties at consent. Habang nasa ilalim naman ng formal requisites, ang authority of the solemnizing officer, valid marriage license, at marriage ceremony. But annulment under Philippine law is different naman. When you say annulment, there's a defect in the essential requisites. Ito yung mga kinasal between 18 to 21 na walang parents' consent, or yung kinasal sila nang napilitan lang sila, so vitiated consent. Kasama rin dito ang bigamous o polygamous na pagsasama at incestuous relationships. Another example of a void marriage, void ab initio, would be on the ground of psychological incapacity. So ito yung mas alam ng mga tao. Batay sa survey, higit 50% ng mga Pinoy ay pabor sa divorce. May mga pamilya na hindi maayos, na hindi na paghihiwalay dahil masyadong maraming proseso sa annulment, malaki yung bayad, at hindi alam ng iba, or hindi alam ng mga tao or ng mga tao sa gobyerno na may mga relasyon na may harassment na nangyayari, na naaabuso yung asawa, o ganyan. Kaya para sa akin, dapat manigal yung divorce. Kasi yung marriage po is minsan nagiging toxic po, and may mga family problem na kung nag-i-stay pa rin po sila, may nangyayari na family problem sa kanila, and madadamay din po yung bata. So, I agree on the divorce kasi, for example, if the relationship gets toxic na tapos wala kang other solutions than to endure, a divorce is a must. Pero not a requirement na kailangan ng divorce. So, ano ba? More on the religious side kasi for the annulment. Ang annulment kasi, based on my knowledge, is hindi nag-exist yung kasal, right? So, sa divorce naman is naputol lang yung kasal. So, agree ako doon kasi I think mas mapapamura yung mga Pilipino when it comes to separation. Unlike sa annulment kasi it will take years bago ma-approve yung annulment. Hindi mura magpa-annul. On average, ayon sa mga lawyers na humahawak ng annulment cases, aabot sa 300,000 pesos hanggang 600,000 pesos ang magagastos. Malaking gastusin para sa isang simpleng pamilyang Pilipino. Kasama sa magagastos rito ang bayad sa abogado, filing at sheriff's fee, halaga ng publication ng kaso pati ng annotation cost, miscellaneous fees, at psychological evaluation kung kinakailangan. My opinion ay of course naka-base sa kung ano yung situation. So, when the wife or the husband is experiencing parang harassment or abuse from his or her husband or wife, siguro on that side, I'll be agreeing with the divorce. Kasi parang we are not entitled to hurt one another, diba? Specifically kahit physical man yan, verbal man yan, so hindi natin dapat sasaktan yung isa't isa. However, on the other side, on a religious note, syempre, wedding is sacred.
nangako ka sa harap ng altar na sasamahan mo siya in sickness or in health. So, yun, I am torn between agreeing or disagreeing. Siyempre, nakadepende siya sa situation ng mag-asawa. Ang isa sa mga pangunahing tumututol sa pagsulong ng divorce sa Pilipinas, ang simbahang Katoliko. Orihinal na plano ng Diyos ay huwag naman nating sirain. Tumututo ng simbahan dahil ang diborsyo hindi naman pro-family. When you actually dissolve the marriage and make the couples separate, how can it be a pro-family? Pinaghihiwalay. Yung usapan naman po ay pagsasabatas ng divorce po. Para po sa akin, hindi. Dahil nga po, ito ay nakasulat na rin po sa banal na kasulatan na ito ay sagrado na pagsasama ng dalawang tao na kaya ang tanging makakapaghiwalay na sa kanilang dalawa ay ang Diyos lamang. For me, hindi po ako sumasang-ayon sa pag-legalize ng divorce because as a person po and as a future educator, alam po dapat natin na kapag po nag-commit tayo sa isang bagay is alam po natin yung magiging outcome po. Ayaw ng Diyos ng diborsyo. Maniniwala ako sa sinasabi ng pare tungkol sa diborsyo sapagkat yun ay hindi niya opinyon kundi ang katotohanang sinabi na ni Kristo. Most of the people ay siyempre nagbabase, kagaya nga ng sabi ko kanina na ang kasal ay isang sagradong pagsasama. Siyempre, ginawa yan sa simbahan, nangako kayo sa harap ng altar, sa harap ng pamilya ninyo. At sa tingin ko, mostly sa mga tao, sa Pilipino, ay naniniwala doon sa batas ng Diyos na ang mag-asawa ay magsasama hanggang dulo. Kaya sa tingin ko, hindi siya ma-legalize. Kaya lang naman tumututod yung mga, for example, yung Catholic Church or mga religious churches na yan is because of their faith nga. Pero yun nga, mas magiging affordable yung divorce para sa mga separated. Saka marami namang separated na families ngayon and then ang pangit naman tingnan na for example separated kayo tapos may bagong asawa yung ayun naman yung Sa pagkakatingin mo sa nating kultura, napapansin ko rin nasa bunga na rin ng tradisyon na hinatid sa atin ng Espanyol po na Katoliko. Ang divorce po kasi pananiniwalaan nilang hindi maganda po para sa dalawang mag-partner since ang pagkasal daw po ay isang sagradong pagsasama po daw. For me, kaya po siya hindi na-legalize kasi sagrado po siya and marami pong papers yung pinapatakbo para po ma-process siya ng maayos. I think, based po kasi sa culture natin, we are a religious country po kasi. So, most of our institutions, mga batas, is parang circles around our religion as a Catholic. So, maybe dahil sa tingin nila na mahina tayo or like parang nag-commit na tayo sa kasal, so wala na tayong takas doon. Pero sa panahon kasi natin ngayon, nagbabago kasi siya. So, yeah. Sa ngayon, ang mga legal na paraan pa lang ng paghihiwalay ng mag-asawa ay separation, annulment at dissolution of marriage. Sa mga yan, pinakamarami ang naghain para sa dissolution of marriage mula 2009 hanggang 2022. E paano maiiba ang divorce? Sa mga nabanggit, lahat naman pwede magpakasal, maliban sa legal separation. Pero magastos, mahaba ang proseso at masalimuot ang separation, annulment at dissolution of marriage. Mula sa datos na nakalap namin mula sa aming mga pinili interpreted dito sa CPS Carmona, napagtanto ng aming grupo na ang paniniwala ng pangkalahatan dito sa ating paaralan ay magkaiba pa rin. May mga taong sang-ayon sa pagsasabatas ng diborsyo at may mga tao namang hindi pa sang-ayon. Bilang pagwawakas ng aming dokumentaryo, nais namin ipapatid sa inyo na sang-ayon ng aming grupo sa pagsasabatas ng diborsyo. Ano nga ba ang mga naisip namin rason kung bakit namin gusto na isabatas ang diborsyo dito sa ating bansa? Meron kami naisip na tatlo. Una, sa pisikal na aspeto sa relasyon. Pangalawa, ang emotional na aspeto sa relasyon. At pangatlo naman, ang pinansyal. Una, sa pisikal na aspeto, nagkakaroon ng pag-abuso sa isa't isa. Maaaring magkaroon ng sakitan, hindi lamang sa
pisikal na anyo, ngunit pati na ang pagsasalita. At isa yon sa isang valid na rason upang magtapos ang isang relasyon. Pangalawa, ang emosyonal. Maaring ang isang tao sa isang relasyon ay mawalan na ng pagmamahal o mawala na ang kanilang rason upang ipagpatuloy pa ang kanilang relasyon. At mabigyan sila ng bagong tsansa na makakilala ng ibang tao at magsimula mo. Pangatlo naman, ang pinansyal na aspeto, kung saan makikita natin ang pagiging praktikal ng diborsyo, kung saan ito ay mas mura sa annulment at mas nagkakaroon ng mas madaling proseso upang mawalan na ng visa ang kasal. Kung magkataon mang maisabatas na ang diborsyo, hindi ito nangangahulugan na ang bawat kasal na tao ay kailangan ng maghiwalay. Maaaring maging taliwas ito sa iyong paniniwala, ngunit kailangan nating intindihin ang mas nakakabuti para sa nakakarami. Ang diborsyo ay magsisilbing bagong liwanag at pag-asa na sila ay maaari muling magsimula. Hayaan natin na muling makalaya ang puso ng bawat isa at makahanap ng totoong lugar kung saan sila sasaya. Bigyan natin ng pagpipilian ang bawat Pilipino at ipasa na natin ang diborsyo.